Magandang gabi. Atin po pag-usapan sa ngayon ang programa ni Toto Tirador. Dito po tayo sa ating maasahan na pagtitira sa mga dapat tiradurin. Ang mga dapat tiradurin ng bayan. So, ngayon, atin pong pakinggan muna yung aking introduction. Ignorancia lehes nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! So ngayon, may pabingi Conrado Olipio, ang isa sa magiging biktima na tinitino. Titirahin natin yung si kabalin natin na Aurelio Dong Gonzales. Malamang hindi na siya congressman ngayon sa Arayat, pero malamang matatamaan siya sa mga susunod na mga Yan ay kung magiging totoo si BBM sa sinasabi niya na kasuhan niya ang lahat ng mga involved sa flood control projects. Okay? So ngayon, ang idadalhin ko sa inyo ngayon, itong nagagalit na si nagagalit na si Toby Tiangco. Alam niyo man si Toby Tiangco ay congressman ng Navotas. At si Toby Tiangco ay malapit din sa presidente kasi ang asawa niya ay kapamilya ng Marcos. So with this, makikita mo na siya ay noong eleksyon, siya yung campaign manager ng Alyansa. At alam naman natin siguro o hindi nyo pa nakita, siya ay naghimutok pagkatapos ng eleksyon. At ang bad performance ng eleksyon para kay BBM sa mga kandidato niya ay sinisisi ni Toby Tiangco kay Tambaluslos. Kay Tambaluslos sapagkat ang una niyang ginawa ay alam naman pala ni Tambaluslos na ayaw ni BBM na magka-impeachment. Ipinilit kasi mayroon siyang ambisyon na maging presidente at alam niya na hindi siya mananalo kung nandyan ang kalaban niya si Sara Duterte. Kita niyo naman ang ginawa niya nung bakit siya nahalal ulit sa pagka-congressman sa 1st District ng Leyte. Ang ginawa niya, pinagwi-withdraw niya ang mga lahat ng kalaban niya. At yung kalaban niya na matigas ay pinadisqualify niya sa COMELEC. So yan pong ginawa niya. Kaya yan din ang gagawin sa 2028. Kailangan wala siyang kalaban na malakas. Kasi sa tingin niya kung si Tolpo lang kaya niyang bayaran, hindi natatakbo maging vice president niya. Sino pa bang ibang pwedeng tumakbo? Si Leni Robredo pwedeng tumakbo. Ay hindi niya mababayaran yun, pero tinatantya niya kaya nang talunin. Si Risa Hontiveros ay sa tingin ko ay makipaggrupo yung kay Leni kung tatakbo man si Leni. Sino pang ibang pwede tumakbo? Si Bam Aquino baka pwedeng tumakbo at titingnan natin ang magiging resulta kasi si Bam Aquino nakipaggrupo na sa grupo ng majority sa Senado kasama sila ni Kiko. So with this, meron na talagang klarong ambisyon na maging presidente ay walang iba kundi si Martin Romualdez at ginagawa niyang lahat para masunod lamang ang kanyang ambisyon. Kaya nga siya, ito ngayon sa ginagawa na pagpalabas ni Toby Tiangco ng galit laban kay hindi niya binabanggit si Tambaluslos pero halata na si Tambaluslos ang kanyang tinitira. So kung ganon, matutunghayan natin po ang sitwasyon na kung saan ay medyo magkaroon ng away sa loob ng kampo ni BBM. It's either grupo, alam mo naman ngayon si Amy, tinitira sila ni Amy, kapatid niya si BBM. Tapos ito naman si Alfredo Romualdez na mayor ng Tacloban ay nagsalita din laban sa kanya kay Martin Romualdez. Sapagkat ang ayon naman sa kanya, bakit gumawa kayo ng drama? Ayon sa kanya, drama lang yon yung papalabasin na may sira ang San Juanico Bridge
at kailangan ayusin at nagpundo sila ng 6 billion. Yun pala, pagkakwartahan lang yun. So, nagagalit naman si Mayor Romualdez sapagkat na humina ang kita ng lungsod ng Tacloban dahil dyan. So, ito na ngayon, makikita natin yung talagang dambuhala dito sa likod. At nagtataka naman ako at bakit hindi kaya ni Bongbong Marcos na tirahin si Tambaluslos. Oh, hello, Dennis Causing, kapatid ko. Edgar Nacion, magandang gabi. Si D. Totoo pala sinabi ni Mayor Magalong. Oh, ito na yun Ang isa na isiniwalat dito yung 7777 gang na nilabas ni Magalong. Si Kwan na mismo nagkonfirma talagang hinog na hinog itong ating ipalabas sa ngayon. At dito papakinggan natin, At basta nilalagyan ko lang ng konteksto, ang mangyayari pala, ang tatanggalin na yung tinatawag na yung mga gang din sa Bicameral Conference Committee, mga singit gang. So ngayon, binisto ngayon ni Toby Chanco ang ginagawa po ni Tambaluslos sa panahon na yon ay talaga palang ginawa niya ang lahat na sa imbudo ng pundo ay nasa kanya. At ang mga pundo na nakalagay sa mga ayuda, AX, AKAP at saka MAIP ay kahit sino sa mga congressman at senador ay hindi makakakuha. Basta hindi tatawag sa portal magkukontak sa portal sa website na binuo ni Tambaluslos. At ang lahat ng hihingi ng pundo ng AKAP, AX at MAIP o TUPAD ay manghingi sa kanya. Ibig sabihin po, ang dapat sa AX at TUPAD at ang AX at saka AKAP ay dapat nasa kamay ng DSWD. Pero bakit ang hindi napunta? Bakit ang magdesisyon? Iyon pala ang magdesisyon kung kani-kanino ibibigay yung AKAP na pondo, ang AX at saka MAIP ay si Tambaluslos. So ngayon, yung MAIP para yan sa kalusugan. So dapat hawak yan actually hawak din ng DSWD. So ang isa, yung flood control project, hawak ng DPWH. So lahat mo ito ay kinokontrol ni Tambaluslos. So ngayon kung titingnan mo, sino dapat sisihin sa mga baha natin? Di si Tambaluslos. Kasi bakit? Ang nangyari dyan, ang mga flood control projects na pondo, kung kukunin, kung manghingi ang isang congressman sa kada bayan, halimbawa sa Albay, pag manghingi, dadaan siya kay Edsel, hindi kay Edsel Lagma, kundi kay Elizalde Co, bata ni Romualdez. Doon sila manghingi. Pero ang mga congressman natin, kung manguha ng pondo para sa flood control projects, ay wala namang totoong projects na nangyayari. Ang nangyari lang po sa kanila ay nilalagay lamang po yung backhoe, kunwari nag-dredge ng ilog, picturean, tapos maningil na ng buo. Ganun ang ginagawa nila. So, actually, hindi lang, mas malaki palang kinikita nila sa AX at saka AKAP. So, ngayon, ayon kay Toby Chanco, hindi siya bumoto pabor kay Romualdez nung tumakbo si Romualdez na speaker. At nag-abstain siya, hindi siya bumoto. So, ang gusto niya mangyari sa ngayon ay kasi mukhang meron siyang marching order at mukhang siya ang gagamitin ni BBM. Sakasakali si BBM ay tutupad sa kanyang pangako na kasuhan ang lahat ng mga pati congressman, kung sino man mga senador na involved sa flood control projects. So, at saka AX at saka AKAP. Ngayon, tingnan mo, ang history nito ng AKAP po ay ganito. Nag-umpisa ito, naisilang ito para sa 2024 na budget. Ang AKAP po ay hindi yan pinanukala ng Department of Budget and Management para isama sa pangkabuang budget ng Pilipinas. Pero bigla na lang pumasok at kahit hindi pinag-usapan sa level ng House of Representatives at hindi rin pinag-usapan sa level ng Senate of the Philippines, at bigla na lang nung nagkaroon ng Bicameral Conference Committee, napasok na bigla yung AKAP at ang pundo na nilagay 26.7 billion pa. At ang isa pang siningit nila noon, kagaya rin sa AKAP, yung
yung budget na 12 billion na hindi hiningi ng Department of Budget and Management para sa COMELEC, pero at hindi rin binigay o hindi na nakalagay sa level ng House of Representatives at ng inakyat sa Senado ay hindi rin nilagay. Pero pagdating ng Bicameral Conference Committee ay siningit ang 12 billion na budget para sa kuno sa plebisito sa COMELEC. Bakit nagkaroon plebisito? Wala namang plebisito sa 2024. Yun pala, bago bago pumasok ang 2024, December pa lang ay may nagpapirma na para sa tinatawag na pirma, People's Initiative. Ang unang umangal dyan ay yung namatay na congressman na si Edsel Lagman. Kasi sa Bicol ang unang pirmahan. At bakit sa Bicol? Kasi nandun yung bata ni Romualdez na si Akubukol Party List na si Elizalde. So ngayon, buti na lang naputol yon at na-nip in the bud, kumbaga kung si English tawagin. Pero ang problema, yung 12 billion na budget, anong nangyari doon? Wala tayong nakita kung anong ginawa ng COMELEC doon kasi ang COMELEC lamang ang may karapatan kung paano gagastuhin yun. So ano pa? Mayroon pang DPWS na nilusot noong 2024. Ang pinag-usapan natin 2024 pa. Nasa umabot sa 100 plus billion. So yun naman ang sinasabi kong ito, yung sa AKAP noong 2024, yung sa COMELEC na 12 billion at saka si DPWH, nagsampa po ang inyong lingkod, si Tirador, ng kaso na certiorari sa Supreme Court. Ang problema lang hanggang ngayon hindi inaksyonan ng Supreme Court. Yun ang problema natin sa ngayon. Pinasagot na yung OSG pero hanggang ngayon natapos na, naging 2025, matapos na naman ay hindi naman aksyonan ng Supreme Court. Ang akin hinihiling sa kasong yun ay tama ba na ipasok ang legal ba ang mga perang ipinasok sa Bicameral Conference Committee kung hindi ito pinag-usapan sa ng Department of Budget and Management, hindi rin pinag-usapan sa House of Representatives, hindi rin pinag-usapan sa Senate? Yun ang tanong doon. Unfortunately, napakasimpleng tanong at madaling sagutin pero hanggang ngayon po ay wala pang desisyon ang Supreme Court. Sana hinihiling ko sa Supreme Court na dapat desisyonan na yan alang-alang po sa ating bayan. So ngayon itong 2025, ang nangyari ay may pumasok na naman na AKAP at nagkaroon ng maraming blanco at nilagyan ng 288 billion na pondo dito sa DPWH. So lumabas na mas mataas pa ang pondo ng DPWH kaysa pang education sector. Kaya nilabag ang konstitusyon. Kaya nangyari na problema si BBM, marami siyang binito pero hindi niya tinanggal ang AKAP at AX. Yan ang problema. Ibig sabihin po, nasusian ni Tambaluslos ang kanyang pinsang buo na si BBM. At bakit hindi kaya ni BBM na tanggalin? Siya lang makasagot yan. May hawak pa sa naalas si Tambaluslos kay BBM at bakit sunod-sunuran siya? Ito ngayon, ang kumukontra, nung nagkaroon ng eleksyon, ay pinakiusap ni BBM na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi ang tiningin, kasi naging expert din sa politics, sa election ito si BBM. Kasi kung galawin daw ng administrasyon ng kakampi niya magsampa ng impeachment laban kay Inday Sara, ay walang bubuto sa mga kandidato ng alyansa. Kasi bago nagkaroon ng impeachment, ang buto na sabi ni Toby Chanko na susuporta sa mga kandidato ng alyansa ay 10 alyansa papasok. Yun ang nangyayari. Ngayon, nung nagsampa sila ng impeachment, ay yung 10 naging 5. 5 na lang. Ngayon, nung inaresto si Duterte, yung 5 wala na. Kaya wala na. Yan ang pong dahilan kung bakit sa buong Mindanao, wala po kahit isang alyansa ang nanalo. So, sa Cebu, ganun din nangyari. So, anyway, sabi ni Chanko noon, kung bakit nagkaroon ng pagsampa ng kaso ng impeachment noong December 2, December 4, December 19, 2024, ay yun pala ginagawa pang blackmail ni Tambaluslos kay Bongbong Marcos para hindi tanggalin kasi baka ibibito ni Bongbong Marcos ang mga AX at mga AKAP at mga tupad, mga MAIP. So para hindi niya burahin sa budget, ay sinalang niya ngayon ng 3 reklamong impeachment. Parang ang pananakot, sige,
tirahin mo, isasampa namin, i-submit namin ito sa, tirahin namin itong impeachment, isubmit namin sa Senado. So, ngayon, ang nakita natin na pinirmahan ni BBM ang budget ay hindi tinanggal ang AX, ang AKAP at saka yung MAIP. So ngayon, happy-happy sila ni Romualdez. Ang nangyari, nung pagpasok ng 2025, January, February, ay hindi pinalabas ni BBM ang pondo. So, ibig sabihin, diyan natin makikita ng presidente pala, mayroon siyang choice na hindi niya ipapalabas ang pondo sa kahit anong mga batas na project. So, nang hindi pinalabas, ang ginawa naman nila Tambaluslos ay gumawa ng bagong impeachment complaint noong February 5 at inaprobahan nila, pinapirmahan niya sa 250 na congressman sa pangako na makakuha kada isa ng 150 million. 25 million sa AX, 25 million sa AKAP at saka 100 million sa flood control projects. Yan po ang pangako. So ngayon, napilitan ngayon si BBM na ilabas ang pondo. O, true enough, nakita nyo naman, nung magkaroon ng eleksyon, wasak sila. Natalo ang alyansa. Because of that, natuwa naman ako kay BBM ng kahapon na pagsunan niya, ay unang-unang inamin niya sa lahat na natalo siya sa eleksyon nung nakaraan. At bagkus sinabi niya, hindi naman yun, ang ibig sabihin lamang doon ay marami pang kukulang sa kanyang administrasyon. Okay naman, inamin naman niya. At isa pa daw, binsahe din daw yun na magtrabaho pa siya na mas maayos. Kaya, dyan bandang sa huli ng kanyang pananalita, ay tiniran niya na ngayon yung mga racket sa flood control projects na yung mga congressman, may mga kamag-anak na sila din ang kontraktor. So, papanagutin daw niya na ang mga kontraktor at mga congressmen, tingnan natin kung kaya, kung matutuloy ba yan. Abangan na lang natin. Pagkatapos, sabi naman ni Bersamin na kanyang executive secretary ay sa sunod na mga next 2 weeks ay magsasampa na sila ng kaso sa mga flood control na mga laban sa mga kung sino. Hindi natin alam kung mga kontraktor o mga congressmen na kakasuhan ba yan. Hindi natin alam. Ngayon ito, yung pagpalabas naman ni Toby Chanco talagang nilatag niya ng gusto. Sinabi niya, ang racket pala ni Tambaluslos ay ganito, ay yung mga projects dapat dadaan sa kanya ang lahat. Parang imbudo siya. So kung hindi ka kakampi, ay wala ka makukuha na pondo. Kaya lahat tumatawag sa kanya. So pakinggan natin si Toby Chanco na congressman ng Nabutas na hindi siya bumuto kay Martin Romualdez sa pagka-speaker. Ay, tika mo na, hindi yan. Share screen. Ito, pakinggan natin si Toby Chanco. Okay. Di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin aaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So, sinasabi niya, binibisto niya, sinisiwalat niya, na ang proseso pala ng paggawa ng budget ay may first reading, basahin lang. May bakasok ito, ipasa dyan sa committee na kung anong committee may hawak. Pagkatapos, maglalabas na kayo para mag-individual sa second reading, babasahin, at maraming mga individual amendments. Ganun ang mangyari. Pero ang ginagawa pala ni Tambaluslos, bumubuo siya ng committee na hindi naman ng congressman. At yung committee na yan ang magsasabi kung anong mga ipagbabago na gagawin nila.
at isisingit nila ngayon yan. So pakinggan natin yan. Ngayon, ang gusto ni Toby Chanco, tanggalin na yon, yung small committees na yon. At diretso na sa second reading, papasok mga individual amendments sa mga congressman at pagkatapos na mabutuhan na sa second reading, tuloy-tuloy na yun, huwag na babaguhin. Yun ang gusto niyang punto niya magyari para hindi makapasok ang mga singit gang. Pakinggan natin. So wala nang insertion doon. Wala nang insertion. Kung tanggalin ang committee. Sasabihin yung individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan eh. Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala nang pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, a-approvehan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi ko pwede yan. Sir, mas malakas kaya yung impact ng proposal kung independent kayo or sumama kayo sa majority? I mean, what are the chances na mapakinggan siya? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gustong ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo bakit ayaw mo na dito palang pag-usapan? Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ayan ang post-enactment na sinasabi ni Toby Chanco, ganito. Naging batas na ang budget. Pag naging batas na ang budget, ang mangyari, ang lahat na congressman na gusto magkaroon ng budget sa kanilang probinsya ay tatawag kayong kay Tambaluslos. Kung hindi sila tatawag, hindi sila makakakuha ng project nila. Ang problema dito, ang ginagawa nila ay maglalagay ng pondo. Halimbawa, ang ginawa ng pondo sa AKAP, 26 billion pesos. Ang anong gagawin? AKAP, walang nakalagay kung para kanino at sino bibigyan. Yan ang problema. Tapos, narinig ko pa kung ang problema ko, paano pinapalusot? Kasi on paper, sa batas, ay dapat binibigay sa Department of Social Welfare and Development. Bakit pumayag si Rex Gatchalian? Ibig sabihin, ay si Rex Gatchalian ang paggamit. Ibig sabihin po, nasa pangalan ng DSWD, pero ang nagre-release ay si Speaker. Ang narinig ko niyan, ang mga DSWD, bilyon-bilyon ang pinapapirmahan lang sa kanila na kunwari dumaan sa kanilang pera. Yun ang masakit. Diskubrihin ko pa yan. Pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment. Post-enactment, ha? Ibig sabihin kasi ang nangyari, nakalagay ang budget na 26 billion para halimbawa sa AKAP o sa AX, mas malaki, 40 plus billion. Nakalagay lang, pero walang nakalagay kung kanino dapat ibigay ang pera sa ang rehiyon. Anong klaseng tao ang pagbibigyan? Yan ang problema. So ngayon, yan ang tinatawag post-enactment. Ibig sabihin, pork barrel. Dapat kasi iniutos sa Supreme Court, pagkatapos ng budget at maaprubahan na sa batas, ay wala nang dapat gagawin pa, kundi sundin na lang ng mga departamento kung paano ipapatupad ang pundo. Ito yung budget na wala pang nakalagay na pangalan kung kanino ibibigay ang pera. Post-enactment, pork barrel po yan. Kapag nagdesisyon ng congressman, kung kanino-kanino ibibigay, pork barrel po yan. Pakinggan natin ulit si Toby Chanco. Ano yung sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AX. Papasa natin yung tupad. Papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Yan ha, pag pinasa ng tupad, AX, AKAP. Sabi niya, ano mangyari pag matapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress. At so ginagawa pala, may portal para ang Congress. Papasok sila, individually magre-request ang mga congressman sa portal ng Congress. Kami hihingi ng pondo. Hingi sila ng pondo. Sa Office of the Speaker. So bakit kami humingi? Kita mo, humihingi sila ng pondo sa Office of the Speaker. Ha? Bakit gano'n ang ginagawa? Pakinggan natin ulit si Kwan. Ng pondo sa Office of the Speaker, nandun na yun sa budget. Dapat, pag napasok na yun sa department, wala nang intervention. Dapat direkta na. Dapat alam mo na sa distrito ng Malabon pupunta, distrito ng Nabutas, alam na dapat. Ang problema, hindi pa alam.
So ibig sabihin, mangyari pa na kapag ang congressman ninyo ay hindi kakampi ni Tambaloslos, ay wala kayong makukuha. Kaya pala lahat ng mga congressmen na hindi pipirma sa impeachment ni Inday ay nagpaliwanag sa kanilang constituent, pasensya na kayo, napilitan kami pumirma, kung hindi wala kami makukuha. So ibig sabihin, satanas. Tapusin na yung sistema ni Tambaloslos na lahat ay manghingi sa kanya. Dapat tapusin na yan. So ibig sabihin, sa aking gana naman bilang isang aral sa batas, gagawa ako ngayon ng petition na utusan si Tambaloslos na bawal idaan sa kanya ang mga pundo ng pera. Peso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat doon sa budget naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Oh, dapat klaro na kada distrito may budget ako magkano. Ang problema, pag hindi ka kakampi, ang distrito mo walang pundo. Para hindi pa pwedeng naipasa tapos sino may hawak ng lump sum tapos papasok kami sa portal ng Congress tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, may preferred ka nga po, Chair? Hindi. Mag-elect na sila ng upper chair bukas. Hindi, meron ka ako sana. Hindi, kahit sino. Basta yun lang. Sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Bawal yung small committee. Dapat tanggalin, lansagin yan. Kung na anong plano mo dyan, i-plenary mo ba or ipapasok mo siyang provision? Paano yung... Hindi. Kaya nga, siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? So, tinanong siya kung bakit hindi ka lang tumakbo pagka sa speaker. Hindi daw. Wala daw. Ibig sabihin, it's not up to me. Hindi yung para sa kanya. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Sabi ko, siyempre, yun na nga yung sinasabi ko. Bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP. Hawak yung AIX. Hawak yung tupad. O kung di ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Dapat kung DSWD ang humahawak ng pondo ng AKAP at AIX, dapat doon lang sila sa DSWD at saka manghingi ng pondo. Kaya pala, si Sara Duterte nanghingi na sarili niyang pondo pang ayuda kasi hindi pala siya makakahingi kay Speaker. Yun pala ang dahilan. Naku. Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi nakalodge yung ano. Oo. Sir, naniniwala kayo marami racket sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control projects, di ba? Ayun. Flood control. Ano po lang, 7-7 scheme, totoo ba yun? Pinabanggit ko. Okay, hanggang dyan lang muna. Tapos,
isunod natin uli, bumalik kayo kagad at ilalabas ko naman ang 777 na expose ni Magalong ay totoo pala. Ito, pinatunayan ngayon. Yan ang kasunod natin. Okay? Dito muna tayo ha. Nako, pare-parehas lang kayo. Swapang sabi ni Pastor Rodi Rabi. Cassandra Daisy, punta ka sa Supreme Court at isumbong mo ang diktador na Tamba at Romualdez. Tomas Isplana, kung ako kay Kung Tiangco, makiisa na kinapuking si Duterte para labanan itong Tambaluslos, nakakahiya na para sa amin na taga-Samar. O yun, waray-waray pa naman ito si Tambaluslos. Lolo, magnanakaw ngayon yan kasi asawa ni Speaker na si Yeda Hernandez ang hawak ng budget. Dako, budget ko mo hindi, kawawa. Sige, pag-isipan ko yan, Tulungan nyo ako ng magbigay ng pundo, manghingi po ako, i-file ko yan sa Supreme Court na tanggalin bilang Appropriations Committee. Rodi Rabi, good evening po, Pastor. Cassandra Daisy, dapat bawat probinsya may automatic na budget. Wala eh. Maghingi ka pa kay Tambaluslos eh. Rodi Rabi, good evening po. Si Conchita, ang mastermind, lumalabas na si Romualdez ang may pakana ng nakawan. Kaya ang budget sa kakampi lamang may kondisyon siya makakatulong. Dapat magiging subject matter ni Marcolita to. Rodi Rabi, okay, Cassandra Daisy, tama, Dr. Toto Kausing, bakit pakialaman si Tamba Romualdez? Tagagawa lang siya ng batas. Nako. Bobby Admain. Toto, hindi na daw mahagilap si Boy Contem Paduano at si Boy Google na si Ray Fernandez dahil si Senator Marcolita ang nagiging blue ribbon. Nako, magtatago ito kay si Paduano. So, saka si Dan Fernandez. Wonder Mike, kaya pala si PGMA bumoto kay Tambaluslos kapag hindi, wala siya pundo. Gano'n nga. Green Heart, kung hayaan natin na harap-harapan tayong inuuto at ninakawan ni Tambaluslos ay hindi na tayo makatayo sa sarili nating mga paa. Kung hindi, tayo iluluhod sa House Speaker na siyang humahawak sa pera. May Sagon, Lucky T. RIP, baka hindi na magising bukas. Sino naman yun? Anonsi, 2026 budget is much worse and corrupt budget than 2025 BICAM. Nako, dapat ang Supreme Court sa BICAM na kaso ni Attorney Rodriguez. Nicky Quezon, Marcos Jr., walang magawa at hindi kaya si M. Romualdez. Emmanuel Chan, problema kay Toby, late ka na mag-reveal dahil nakuha na niya ang kanyang pork barrel. Nasaan ang campaign budget? CPG, shout out. Okay, shout out kay CPG. Rafael Cesar, RIP, Lucky Titi, mag-practice lang din. Dami talagang nag-RIP. Ba't ina-RIP nyo si Digong Duterte? Ay, matanda na yun. Pangit naman yun. Nicky Quezon, kaya matapang taga-Quadcom dahil papasok sila sa portal ni Speaker. CPG, shout out, Engineer Toto. Thomas Explana, bakit contractor lang ang pagre-resign lang ang congressman dyan ay kasama? Hindi nyo ba alam na marami na ngayong congressman, contractor na rin? Kagaya kay Aurelio Dong Gonzales sa Pampanga. Pinalitan siya ngayon ng anak niya, naging congressman. Judas Aliman, good morning, watching from Alberta, Canada. Lucky Didi, RIP Tatay Diggs, practice lang. Ikaw naman, no? Buhay pa yung Tatay Diggs, kahit na hindi kumakain. Ron Robert, go. At maulit-uli yan. Hope Brent, Ron Robert, go. Kumapalitan. Nicky Quezon, tama si BP Sara. M. Romualdez, may hawak ang pera ng Pinas. Glenda Trotler, dapat palitan na talaga si Tambaluslos. Inyo Lacuna, like. Thomas Esplana, gandang gabi, Dr. Toto. Kanina napanood ko ang live mo about Escudero. Tama kaya, Dr. Toto, na imposible na di alam ni Escudero at Grace po yung GAA? Ay, hindi ako naniwala doon. Kaisa mo ako sa pag-iisip na hindi ang alam ko, alam ni Escudero yun. Hindi ako maniwala na hindi wala siyang sabit doon. Ron Robert, go, yung sa GAA sa bangko na blanco, wala pang resulta. Antayin natin. Kasi magkakahiring na sa Supreme Court yung blanco na GAA. Nicky Quezon, Bulgar ni Kung Tubi Chanko, si Hermes M. Romualdez, God bless. Rod Robert, go, panalo pa din ang hybrid.
Serrier, Tambi, anak ka ng devil. Ron Robert Go, tapos ibibito ang 26 budget, tapos repile, mag-budget, ang budget ng 2025. Naku, magiging reenactment pang tawag dyan. Di, bigla na lang sumulpot ang akap pagka-budget pa. Ron Robert Go, tirador, sinungaling pa din si BP Sara. Ay, hindi ako maniwala. Ano na lang, sa sunod na hanapan natin ang ebidensya sa mga yan. Mama, Ger, kawawang Pilipinas, puro kurap ang mga nasa gobyerno. Diyos si Tamba ang mafia sa Congress. Dapat kay BBM sinipa na niya si Tamba kapag natapos na term ni Marcos na di niya matapol gaya ng ama niya. Kasumpa-sumpa ang sasapitin niya, kaya habang may oras mag-isip siya. Tupilo, lawing ko, social services dapat na social services department, mga legislators dapat wala mang hawak na pondo ang pansat para sa executive department. Nikki Quezon, suna ni Marcos Jr. suntok sa buwan dahil hindi niya kaya si Romualdez. Yun nga, si Romualdez ang titirahin niya. D, Tambi at Sasyaldi. Okay. Mon Samson, Manila Bulletin. Idol, kape-kape na. Sige. Dennis Kausing, hello Brad. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Toto, pala, sinasabi ni Mayor Magalong. Okay, sa sunod, 7-7 ang topic natin, si Mayor Magalong. Balik kayo. Si Amelia Salinas, Thomas Esplana, Atty. Toto, sige, live ka agad. Gusto ko mapaimbestigan si Ko. Kay Kumaro, happy birthday, Marcolita. Happy birthday pala ni Marcolita, ha? Jenny Bumagat. Sir Toto, ang tawag natin sa mga bumuto kay Tambaluslos, bakit sa kabila ng lahat ay binuto pa rin nila ang Tambaluslos na yan? Maraming pera kasi. Bing Lanceta, good evening, Idol Sir Toto. Ginaline Isaac, maayong gabi. Amelia Salinas, Rodrigo Gatos, Totoo, kay Magmag. Paulo Vicente Villegas, sa lahat nag-arrive kay APRD, remember yan, di sinabi ni Carlos Sildran. Si Carlos Sildran namatay. Denby Ilacion, good evening, Sir Katoto. Sino pa? Okay, babalik pa ako. Dedibo